Hello mga Dabber Cats! Kumusta na? And welcome to my channel. Ang topic natin ngayon ay ang Bulaga. Nakapagsagawa na sila ng kanilang Christmas party kagabi. Kaya masaya ang mga fans. Napakaswerte nila kasi sila mas malapit lang doon sa lugar. Kaya nakapunta sila. At ang ganda pa ng venue. At ang naisagawa na nila yung kanilang pagdiriwang, kanilang party-party. At napakaganda ng kanilang program. At talagang walang, walang dull moment. At ang nakakatuwa, meron silang pinaka-main topic. At saka yung word na rock. Kung napansin niyo, kung napanood na ninyo. At yung iba naman, para kung hindi pa nyo napapanood, panoorin yung, yung mga clippings doon sa, sa yung mga shorts video sa TikTok. Yan. Rock. R-O-C-K. Kasi binigyan din ng ibang version ng Singing Queens. Ang ganda nga ng pagkaka-arrange. Kaya lang talaga doon sa nabasa ko sa may comment section, meron pa rin talagang mga taong hindi natutuwa, kasi daw wala daw harmony, gano'n. Hindi ko lang alam kung nag-joke. Kaya tuloy, yung mga nasa comment section, yung mga legit Dabber Cats, saka yung mga bashers, nagtatalo-talo sila na kung ayaw mo dito, umalis ka. Meron pa mga ganon. Pero para sa akin, talagang maganda. Iba yung, yung rendition na ginawa, hindi yung natural na kinanta lang yung Rock Baby Rock. May ibang rendition siya. Tapos, female version. Pagkatapos, meron din part na tiki-tiki sila na yun din ang kakantahin na merong rock. Tapos may ibang version din. Kaya ang ganda, doon mo talaga makikita yung mga talagang, yung musician, yung mga talagang singers na talagang alam nila kung paano laruin yung kanta. Ang sinabi ng rock, sabi nga ni Boss Joey na, eat bulaga, rock. Ganun, di ba? Tapos naman sabi na lang niya, eat rock. Parang kumain ka ng bato. Joke niya yon, pero hindi ko kung nasakyan nyo yon o kaya ng mga nanonood, pero meron siyang ibig sabihin doon. Para mang kumain ka ng bato, yun ang dating sa akin. Pero okay lang naman, patawa lang naman niya yon. Minsan kasi style ni Boss Joey sasabihin niya, totoo to, seryoso, ganyan yan, di ba? So tayo naman maniniwala, seryoso naman tayo. Tapos pagka bumanat na siya, pag doon sa may dulo, biglang merong may twist na meron siyang patawa. Ganun siya henyo talaga siya tapos pero sasakyan mo siya, kailangan makuha mo kung talagang matalino ka. Ngayon, pagka hindi mo nakuha yung joke niyang yun, sorry na lang sa'yo. Hindi sabihin mahina ang ang rides mo doon sa joke niya. Tapos, ganun yung part doon na yung ngayon palaro, tapos naging opa-opa sina Jowa Pao na nagsuot sila ng Koreana. Tapos meron pa doon na alam na naman si Jose, akala mo nagmumura na doon sa niya, opa-opa. Magpapanood yung buo. Nakakatuwa kasi ako kagabi habang pinapanood ko. Kaninang siguro mga bandang 1 AM, nagising kasi ako. Tapos ako CR, so balik ko, medyo nawala yung antok ko. So, pumunta ako sa TVJ Facebook. Ako naman lagi kong chinecheck yun kasi nila-like ko, kasi top fan ako doon. Tapos nagko-comment ako. Napanood ko yung part na yun na siya. Putol-putol pa siya, hindi pa siya buo. Siyempre, pa lang yun mga glimpse pa lang ng TVJ FB page. So, yun lang ang pinanood ko. At nakakatawa talaga. Lalong nawala yung antok ko, lalo na yung part ng mga Jowa Pao, yung kanilang pagpapatawa na opa na Korean style. Ang saya, kasi nga, naisagawa nilang maayos ang kanilang Christmas party. Sigurado yan, puyat yung mga yan. Dahil syempre, nag-party-party sila. Tapos, magiging guest pa nila actually, baka nandiyan na nga si Papa Fidel, may dumating na siya. So, ayun. So, sana,
tangkilikin pa natin yung ating mga bossing, na pagka sila yung, alam mo yun, pag sila yung nagbitaw ng word na alam mo na matatawa ka. Ngayon, kung hindi ka matatawa doon sa kanilang joke, sorry na lang sa'yo. Sabi, mahina ang iyong pick up. Ganun siya. Kaya kailangan pagka nagsasalta silang kahit seryoso yung mukha nila, talagang matatawa ka. Kasi sanay na tayo dun sa mga yung mga joke nila. Kaya minsan pagka nagsiseryoso, hindi tayo sanay, di ba? And speaking of seryoso, huwag natin kakalimutan ng manood ng The Kingdom. Actually, gusto kong panoorin lahat, pero number 1 sa akin, una kong panoorin yung The Kingdom. Kasi nga, nakita ko kakaiba, pinapakita yung mga behind the scene. Lalo na yung istorya na meron tayong gustong malaman doon sa ating mga ninuno. Diba? Talagang pinag-aralan nila, talagang ando doon yung kwento ng ng history. Yan. Kaya sa ating mga Dabarkad, sana panoorin natin sabay-sabay sa December 25 ang ating bossing na The Kingdom. Kasi kakaiba nga naman. Lagi nga naman siya, sanay tayo na nagpapatawa siya. Pagbato niya ng word, talagang tatawa ka. Pero dito nakita natin yung serious. Pero sa totoong buhay, kasi ako minsan na kung nang nakasama sina bossing sa yung school bukol noong 1980s, na talagang seryoso sila. Alam mo yung pagkat nung nag-shoot, taping, pagka kinat na ni Direk, kanya-kanyang na sila noon, kanya-kanyang lugar, hindi sila nag-uusap. Pinag-aaralan nila uli yung kanilang script para dun sa susunod na scene. Ganun. Kasi ako nagmasid lang ako nun dahil kami yun kami yung estudyante sa school bukol. Hindi nilang matandaan kasi extra lang naman ako doon. Bali 2 beses lang ako nag-extra. Kaya na doon ko sila nakita na gano'n sila ka-professional. At talagang seryoso sa tunay na buhay. Hindi siya mapagpatawa. Si Boss Joey, man of few words, pagbato naman niya, matatawa ka. Pero kailangan matalino ka. Alam mo yung i-pick up kung ano yung sinabi niya. Ganon. Si Tito Sen naman pang lang yan panabla. Na seryosong tao din yan. Na siyempre, inilalagay niya din yung kanyang posisyon sa kanyang pagkatao. So, in other words, talagang magaling ang team ng Tito Vic and Joey at sana yan ang number 1 sa listahan natin na panonoorin natin sa December 25. Happy holiday sa atin lahat at sana maging masaya tayo sa paghihiwalay ng taon. So, panoorin natin. Don't forget The Kingdom. Okay? Bye!